Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan, nakatira ang isang batang nagngangalang Rino. Siya ay payat, madungis, at higit sa lahat, ipinanganak na may kapansanan. Mahina ang kanyang mga paa, dahilan upang hirap siyang makalakad. Madalas siyang nakaupo lamang sa ilalim ng isang lumang puno ng mangga, pinagmamasdan ng ibang bata na naglalaro ng habulan at luksong baka. Hindi ka naman makakatakbo, Rino. Mas mabuti pang manood ka na lang. Biro ng isang batang kapitbahay. Ang iba'y tumatawa. Ang ilan na may umiiling na parang walang halaga si Rino sa kanilang laro. Sa kabila ng kanyang kalagayan, mabait at masunurin si Rino. Tumutulong siya sa kanyang inang si Aling Sima kahit mahirap. Madalas siyang nakikitulong sa paghuhugas ng mga pinggan, pag-aalaga sa kanilang maliit na baboy, at pamimitas ng gulay sa bakuran. Ngunit ramdam ng bata ang lungkot sa puso ng kanyang ina sa tuwing makikita nitong pinagtatawanan siya ng iba. "Pasensya ka na, anak, kung kaya ko lang alisin ang hirap mo," bulong ni Aling Sima habang niyayakap si Rino tuwing gabi. Isang araw, habang siya'y nakaupo sa lilim ng punong langka sa may likod bahay, narinig niya ang kakaibang tinig. Malumanay ngunit malinaw, tila ba nanggagaling sa ilalim ng mismong puno. "Rino! Rino!" Napalingon ang bata. "Sino yan?" tanong niya, nanginginig ang tinig. Mula sa pagitan ng mga ugat ng punong langka, may lumabas na maliit na nilalang. Maliit ang katawan, kasing laki lamang ng braso ni Rino, ngunit mahaba ang balbas, may suot na berdeng sombrero, at may daladalang tungkod na kahoy. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang bituin. "Ako si Luntian, ang duwende ng punong ito. Matagal na kitang pinagmamasdan, Rino. Batid ko ang iyong kalungkutan at narinig ko ang iyong mga dasal," sabi ng maliit na nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Rino. "Duwende ka? Totoo ba yan? Akala ko'y katang-isip lamang kayo." Ngumiti ang duwende. "Marami sa amin ang nagtatago sapagkat hindi lahat ng tao'y marunong gumalang. Ngunit ikaw, Rino, marunong kang magpasalamat kahit sa mumunting bagay. Kaya't narito ako ngayon upang tulungan ka." Napaluha si Rino. Hindi siya makapaniwala na sa wakas mayroong nakarinig at kumilala sa kanya. Ano pong ibig ninyong sabihin na tutulungan ninyo ako?" tanong ng bata. Ngumiti si Luntian, sabay patapik sa ugat ng puno. Ang punong ito ay may taglay na hiwagang hindi basta-basta nakikita ng tao. "Kung nais mo, maaari kitang bigyan ng lakas, ng pagkakataon upang tumayo at makalakad ng hindi na umaasa sa awa ng iba. Ngunit kapalit nito ay kailangan mong maging tapat, mabuti, at matapang sa lahat ng pagsubok na darating." Tumibok ng mabilis ang puso ni Rino. Ngayon lamang siya nakaramdam ng pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay takot. Takot na baka isa lamang itong panaginip o mas masahol, isang tukso. Gusto ko pong lumakad," mahina niyang sabi. "Pero, kaya ko po ba yon?" Tinapik siya ng duwende sa balikat. Walang imposible sa pusong handang magtiwala. At sa unang pagkakataon, isang sinag ng liwanag ang bumalot kay Rino mula sa punong langka. Naramdaman niyang parang may dumaloy na init sa kanyang mga paa. Unti-unti niyang itinukod ang kanyang mga palad sa lupa at dahan-dahang itinayo ang sarili. Nanginginig ang tuhod, nangingilid ang luha. Ngunit sa pagmulat ng kanyang mamata, siya'y nakatayo. At sa ilalim ng punong langka, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi makapaniwala si Rino sa kanyang nakita at naramdaman. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakatayo siya sa sarili niyang mga paa. Nanginginig pa ang kanyang tuhod, tila ba kahit anong oras ay babagsak siya. Ngunit ang pagkakahawak ni Luntian sa kanyang balikat ay nagbigay ng kakaibang lakas ng loob.
Subukan mong lumakad, Rino, sabi ng duwende na may ngiti sa kanyang mukha. Pero baka matumba ako, sagot ng bata, nanginginig ang boses. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Ang unang hakbang ay palaging mahirap, ngunit iyon ang simula ng lahat ng pagbabago. Huminga ng malalim si Rino. Dahan-dahan niyang inangat ang isang paa at inilapag ito sa lupa. Halos matumba siya ngunit agad siyang nakabawi. Pagkatapos, sinundan niya ng isa pa. Tap! Tap! 2 hakbang. Lumunok si Rino. Halos hindi makapaniwala. Ang kanyang mga matay nanlaki at napatingin siya kay Luntian. Nakakalakad ako, sigaw niya at mabilis na napaiyak. Ngumiti si Luntian. Hindi lamang lakas ang ibinigay ng puno ng langka, kundi pag-asa rin. Tandaan, Rino, ang lakas ng katawan ay walang silbi kung hindi kasabay ang lakas ng loob. Sa tuwa, tinangkang tumakbo ni Rino, ngunit agad siyang nadapa. Hindi niya napigilan ang pagbagsak, kaya't nadungisan ang kanyang damit. Subalit imbes na umiyak, napatawa siya. Aray! Pero, ang sarap pala ng pakiramdam kapag nadadapa dahil sa pagtakbo. Natawa rin si Luntian. Ganyan nga bata, ang bawat pagkadapa ay hakbang din patungo sa pagbangon. Ngunit bago siya tuluyang iwan ni Luntian, nagbago ang tinig ng duwende. Mula sa pagiging masayahin ay naging seryoso. Rino, tandaan mo ito. Ang lakas na ibinigay sa iyo ay hindi lamang para sa sarili mo. Ito'y may kaakibat na tungkulin. Ang kagubatang ito ay may mga lihim na hindi nakikita ng karaniwang tao. At darating ang panahon na kakailanganin mong pumili kung ikaw ba'y mananatiling bata na umaasa o magiging tapang na gagabay sa iba. Naguluhan si Rino sa narinig. Ano pong ibig ninyong sabihin? Darating ang panahon na maiintindihan mo. Sa ngayon, matuto ka munang maglakad, tumakbo, at mabuhay ng may pag-asa. Ngunit huwag mong ipagsasabi kahit kanino ang ating lihim. May mga matang nagmamasid at hindi lahat ay mabuti. Pagkasabi nito, unti-unting naglaho si Luntian sa ilalim ng punong langka na para bang hindi siya kailanman nagpakita. Masaya at sabik, tinangkang umuwi ni Rino sa kanilang kubo. Kahit papilay-pilay pa rin siya at madalas matumba, mas pinipili niyang bumangon at magpatuloy. Pagdating niya sa harap ng kanilang kubo, naroon ang kanyang ina na naglalaba sa batya. Nang makita nitong papalapit si Rino, muntik na nitong mabitawan ang damit. Rino, paano ka nakakalakad? Napatakbo si Aling Sima papalapit sa kanyang anak at agad itong niyakap ng mahigpit. Pareho silang humahagulgol. Inay, nakakalakad na po ako. Totoo po ito, sigaw ni Rino habang tumutulo ang luha. Hindi makapagsalita ang kanyang ina, tanging iyak lamang ang lumalabas. Para bang isang milagro ang kanyang nasaksihan. Ngunit sa likod ng kanilang kasayahan, hindi nila alam na sa di kalayuan, may mga matang lihim na nakamasid mula sa anino ng kagubatan. At doon magsisimula ang mga pagsubok na hindi pa alam ni Rino. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unti nang nasasanay si Rino sa kanyang bagong kakayahan. Araw-araw ay pinipilit niyang lumakad sa bakuran, minsan ay tumatakbo, at kung madapa man, mabilis siyang bumabangon. Ang kanyang ina na may hindi pa rin makapaniwala, parang panaginip lamang ang lahat ng ito. Rino, mag-ingat ka, baka masaktan ka, paalala ni Aling Sima habang abala sa paglilinis ng kanilang maliit na bakuran. Ngunit ang bata'y tumatawa lamang. Kaya ko na po, inay. Tingnan ninyo o. Tumakbo siya ng mabilis at nagpalundag. Kahit nadapa, siya'y muling tumayo. Hindi na ako tulad ng dati. Napaluha muli si Aling Sima, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya. Ngunit sa kanyang puso ay may kaba rin, sapagkat alam niyang ang mga bagay na may kinalaman sa hiwaga ay kadalasang may kapalit.
Isang hapon, bumalik si Rino sa punong langka. Gusto niyang muling makita si Luntian upang magpasalamat. Humawak siya sa ugat ng puno at bumulong. "Luntian, nandyan ka ba? Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin." Ngunit wala siyang narinig na tugon. Tanging ihip ng hangin at langit-ngit ng mga dahon ang pumuno sa paligid. "Pabalik ka rin, di ba?" bulong ni Rino. At doon siya naupo habang pinagmamasdan ng kalangitan. Samantala, kumalat ang balitang nakakalakad na si Rino. Ang mga kapitbahay ay nagtataka at nag-uusap-usap. Hindi ba't may kapansanan ang batang yon? Paano biglang nakalakad? Tanong ng isang babae sa tindahan. "Baka dinala sa albularyo," sagot ng isa. "O baka naman may agimat na nakuha." Ngunit may ilan ding hindi naniniwala. Baka pakanalang yan ng mag-ina. Sino namang maniniwala na biglang gagaling ang isang pilay? Ang mga bulong-bulungan ay mabilis kumalat. At hindi nagtagal, nakarating ito sa mga taong hindi kanais-nais ang hangarin. Sa masukal na bahagi ng kagubatan, kung saan halos walang naglalakas loob na pumunta, may isang grupo ng mga nilalang na hindi tao ang nagmamasid. Mababa ang kanilang katawan, mapuputla ang balat at matatalas ang mga mata. Isa sa kanila ang nagsalita. May kakaiba sa batang yon. Bigla na lamang nakalakad, samantalang dati kaawa-awang pilay. "Ramdam ko ang enerhiya ng punong langka," sabi ng isa pa na tila pinuno ng kanilang grupo. Ibig sabihin, kumilos na si Luntian. "Matagal ko nang pinaghihinalaan na pinoprotektahan niya ang lugar na ito." Ngumisi ang pinuno na may mahahabang ngipin at mapulang mata. Kung totoo ngang binigyan niya ng hiwaga ang batang yon, magiging sagabal siya sa ating mga plano. Kailangan nating kumilos bago pa lumakas ang bata. Mula sa dilim, umalingaw-ngaw ang mga mahinang halakhak na tila nagmula sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Samantala, si Rino ay muling naranasan ang pang-aasar mula sa mga kalaro. Kahit nakakalakad na siya, may mga batang nanunuya pa rin. "Aba, nakakalakad na ang pilay," sigaw ng isa, sabay tawa. "Siguro duwende ang tumulong sa iyo, no? Haha." "Baka naman may sumpa ka," dagdag pa ng isa. Napayuko si Rino. Kahit nakakalakad na siya, ramdam pa rin niya ang pangungutya ng iba. Ngunit sa loob niya ay may bumubulong. "Huwag kang susuko, Rino. Ipinagkaloob sa iyo ang lakas na ito hindi para makinig sa pangiinsulto, kundi para patunayan ang iyong halaga." Alam niyang tinig iyon, Luntian. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ni Aling Sima, si Rino na may hindi dalawin ng antok. May kakaibang lamig na bumabalot sa kanilang paligid at mula sa bintana, tila may nakita siyang mga anino na gumagalaw sa gilid ng kagubatan. "Mga tao ba yon? O hayop lang?" bulong niya sa sarili. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang biglaang kabog ng kanyang puso, para bang may panganib na paparating. Maghahating gabi na, ngunit gising pa rin si Rino. Habang nakahiga sa banig, pinakikiramdaman niya ang malamig na hangin na dumadaloy sa kanilang kubo. Sa labas, maririnig ang alulong ng aso at ang tila panakanakang huni ng kuwago. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang presensya ng mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Pumangon siya at dahan-dahang sumilip sa kanilang bintana. Sa gilid ng kagubatan, tanaw niya ang mga aninong kumikilos. Hindi ordinaryong tao ang mga ito. Masyadong maliliit ang katawan at ang ilan ay gumagapang na parang hayop. "Hindi yon mga kapitbahay natin," bulong niya sa sarili habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Habang pinagmamasdan ng mga kakaibang nilalang, biglang lumitaw si Luntian mula sa tabi ng bintana. Maliwanag ang kanyang anyo at sa isang iglap nawala ang bigat ng takot ni Rino. "Luntian?"
Buti nandito ka. Mahinang wika ng bata. May mga anino sa kagubatan. Hindi sila normal. Tumango ang duwende. Seryoso ang muka. Alam ko, Rino. Matagal na silang nagmamasid. Ang mga nilalang na yon ay tinatawag na mga liblit. Maliliit na halimaw na alipin ng mas malalakas na engkanto. Hindi sila dapat naglalakas loob lumapit dito, ngunit dahil sa pagbabagong nangyari sa iyo, naging interesado sila. Nakakatakot sila, sagot ni Rino. Bakit ako ang pinapansin nila? Dahil ikaw ang napili ng puno ng langka. Ang kapangyarihang tinanggap mo ay hindi basta-basta at alam nilang maaari kang maging banta sa kanilang mga balak. Hinawakan ni Luntian ang balikat ni Rino at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Makinig ka, bata. Huwag kang lalabas kapag gabi, lalo na kapag nararamdaman mong may nakamasid. Hindi pa sapat ang iyong lakas upang labanan sila. Ang mga liblit ay marumi at tuso. Kaya nilang manghikayat at manlinlang. Kapag nakakita ka ng kakaibang anyo o nakarinig ng tinig na tatawag sa iyo, huwag kang susunod. Napalunok si Rino. Pero paano kung dumating sila dito? Hindi nila basta-basta masisira ang proteksyon ng punong langka, sagot ni Luntian. Ngunit kailangan mo ring matutong lumaban, Rino. At darating ang panahon na ituturo ko sa iyo kung paano. Maya-maya, narinig nila ang malakas na kaluskos mula sa kagubatan. Nagsitakbuhan ng mga aso at tila may humahabol na kung ano. Tumigil ang hangin at sa gitna ng dilim ay namataan ni Rino ang dalawang matang pula na kumikislap. Luntian, may mas malaki pa kaysa sa mga liblit. Bulong ng bata, nanginginig. Tumango ang duwende. Tama ka. Isa sa kanilang mga pinuno ang nagpadala ng mata. Huwag kang matakot, Rino. Tandaan mo, ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagpili na kumilos kahit natatakot. Itinaas ni Luntian ang kanyang tungkod at biglang nagliwanag ang paligid. Ang mga anino ay nagsitakbuhan, ngunit nanatili ang mga pulang matang nakatitig kay Rino bago ito tuluyang naglaho sa dilim. Nang makabalik siya sa higaan, hindi na makatulog si Rino. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang pulang mata. Ano ang ibig sabihin ng mga ito? At bakit tila siya ang pinupuntirya? Tahimik siyang bumulong sa sarili. Kung ito ang kapalit ng aking pagkakalakad, handa ba talaga ako? Ngunit bago siya tuluyang pumikit, narinig niyang muli ang tinig ni Luntian sa kanyang isipan. Magtiwala ka, Rino. Ikaw ang pag-asa hindi lamang ng iyong sarili, kundi ng iba. Kinabukasan, tila walang nangyari sa nakaraang gabi. Ang mga ibon ay nagsisipag-awitan, ang mga batay naglalaro sa bukirin, at si Rino na may abala sa pagtulong kay Aling Sima. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw pa rin ang pulang matang nakita niya kagabi. Anak, mabuti at nakakatulong ka na sa akin ngayon, ani Aling Sima habang nagtatahip ng bigas. Dati ako lamang ang gumagawa ng lahat, pero ngayon parang mas magaang ang bawat araw. Napangiti si Rino. Masaya rin po ako, inay. Parang ngayon ko lang nararamdaman na kaya ko ring maging kapaki-pakinabang. Habang nasa bakuran, naisipan ni Rino na subukan ang kanyang bagong lakas. Nakakita siya ng malaking sanga ng kahoy na matagal nang nakahandusay. Dati, kahit itulak niya ay walang mangyari. Ngunit ngayon, sa isang malalim na hinga, inangat niya ito gamit ang dalawang kamay. Aray, mabigat! Bulong niya. Ngunit hindi nagtagal, nagawa niyang buhati ng sanga at ibalibag ito sa gilid. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lang ako nakakalakad, mas malakas din ako kaysa dati. Ngunit bago pa siya lubos na matuwa, narinig niya ang pamilyar na tinig sa kanyang isipan. Rino, gamitin mo ang lakas na iyan sa tama. Tandaan mong hindi ito para sa pagpapasikat, kundi para sa paglilingkod. Alam niyang iyon ay babala ni Luntian, kaya pinili niyang itago ang kanyang natuklasan. Kinahapunan, dumaan si Rino sa harap ng mga kalaro niyang madalas mang-asar.
Agad siyang napansin ng mga ito. "Oh, si Rino! Nakakalakad na nga talaga." Sigaw ng isa. "Baka sumali na siya sa laban ng mga manok." Nagtawa na ng iba. "Sige nga Rino, tumakbo ka. Tingnan natin kung hindi ka madapa." Napayuko si Rino, ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, marahan siyang nagsimulang tumakbo. Kahit papilay-pilay pa, na kaya niyang abutin ang kabilang dulo ng kalsada nang hindi nadadapa. Natahimik ang mga bata. Ang ilan ay namangha, ngunit may ilan ding nainis. "Nakakapagtaka talaga, may kakaiba sa kanya," bulong ng isa. At mula sa di kalayuan, may isang matandang lalaki na nakamasid. Maputi ang buhok, ngunit matalim ang mga mata. Hindi ito karaniwang tao, at parang alam niya ang pinagmulan ng lakas ni Rino. Kinagabihan, habang naglalakad si Rino pauwi, biglang sumulpot ang matanda sa kanyang daraanan. "Ikaw ba si Rino? Ang batang pilay na biglang nakalakad?" Malamig na tanong nito. Nagulat si Rino. "Opo. Sino po kayo?" Ngumisi ang matanda. "Ako si Mang Turong. Marami na akong nasaksihan sa baryong ito. At alam kong hindi karaniwang paggaling ang nangyari sa'yo. Sabihin mo nga sa akin, bata, sino ang tumulong sa'yo?" Napalunok si Rino. Naalala niya ang bilin ni Luntian. "Huwag mong ipagsasabi kahit kanino ang ating lihim." "Kusa lang po akong gumaling," sagot niya. Pilit na ngumiti. Ngunit tila hindi naniwala si Mang Turong. May tinatago ka bata. At tandaan mo, hindi lahat ng nakikialam sa kapalaran ng tao ay mabuti." Nang makauwi si Rino, ikinuwento niya sa isip ang nangyari. At agad na sumagot si Luntian sa kanyang diwa. "Mag-iingat ka kay Mang Turong. Matagal na siyang kilala sa aming mundo. Isang tao na may pakikipag-ugnayan sa mga nilalang ng dilim. Hindi siya basta nagtatanong lamang. Binabantayan ka na nila." Kinabahan si Rino. Kung totoo ang sinabi ni Luntian, baka mas malaki pa ang panganib na kanyang kakaharapin kaysa sa mga pulang matang nakita niya. Sa kanyang puso, isang tanong ang umuukit. Hahanda na ba ako sa laban na darating? Kinabukasan, tila walang ganang bumangon si Rino. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mukha ni Mang Turong at ang malamig nitong mga mata. Parang may mabigat na tanikala sa kanyang dibdib na animoy may paparating na masama. "Anak, bakit malungkot ka? Masama ba ang pakiramdam mo?" Tanong ni Aling Sima habang naghahanda ng kamote para sa agahan. "Wala po, inay. Medyo pagod lang po siguro ako," tugon ni Rino, kahit alam niyang hindi iyon ang totoo. Upang mawala ang bigat sa kanyang loob, nagpasya siyang bumalik sa punong langka. Doon, umupo siya at muling nanalangin sa kanyang isip. Umaasang lilitaw si Luntian. "Luntian, nandyan ka ba? Natatakot ako," bulong niya. At tulad ng inaasahan, lumitaw ang mabuting duwende mula sa anino ng mga ugat. "Ano ang bumabagabag sa iyo, Rino?" tanong nito. Nakatingin ng marahan sa bata. "Mama, may nakausap po akong matandang lalaki kagabi. Mang Turong daw ang pangalan niya. Parang alam niyang may nangyaring kakaiba sa akin." Nagbago ang ekspresyon ni Luntian. "Si Turong, kaya pala ramdam ko ang bigat sa hangin. Isa siyang mangkukulam na matagal nang nagtatangkang pakialaman ang mga puwersang kalikasan. Marami siyang lihim na kasunduan sa mga nilalang ng dilim. Rino, dapat kang mag-ingat." Nanginig si Rino. "Kung ganon, bakit po siya interesado sa akin?" "Dahil alam niyang ikaw ang pinili ng punong langka. Ang mga kagaya niya ay takot sa liwanag na kayang sumira sa kanilang mga balak." Habang magkaharap si Rino at Luntian, malayo sa kanila, sa loob ng isang lumang kubo, naroon si Mang Turong. Nakaharap siya sa isang itim na palayok kung saan may umaaso at umuusok na kakaibang likido.
Nakapikit siya at tila may kinakausap. Malakas na ang pakiramdam ko, aniya. Isang nilalang ng liwanag ang tumulong sa batang yon. Kailangan nating mauna bago pa lumakas siya. Mula sa palayok, lumitaw ang hugis ng pulang mata. Ang parehong matang nakita ni Rino noong isang gabi. Kung ganon, ipadadala ko ang mga liblit ngayong gabi. Bulong ng tinig mula sa usok. Subukin natin ang tapang ng batang pinili. Ngumiti si Mang Turong, kita ang sira-sira niyang ngipin. Kung bumagsak siya, akin ang kapangyarihan. Kung lumaban siya, mas lalo kong malalaman ang kanyang kahinaan. Samantala, ibinigay na ni Luntian ang unang aral kay Rino. Rino, hindi sapat na may lakas ka lang. Kailangan mong matutong gumamit ng tapang at talino. Simula ngayon, tuturuan kitang makinig sa tibok ng paligid, ang hangin, ang lupa, at ang mga nilalang na nakatago. Pinahiga niya si Rino sa damuhan at pinapikit ito. Makinig ka. Ano ang naririnig mo? Mga ibon at ang hangin, sagot ni Rino. Mabuti. At ano ang nararamdaman mo sa ilalim ng lupa? Nakakakiliti po, parang may gumagapang. Ngumiti si Luntian. Magaling. Unti-unti mong mararamdaman ang enerhiya ng kalikasan. Tandaan mo, ang totoong lakas ay hindi lamang sa bisig, kundi sa pagkakaunawa sa lahat ng nasa paligid. Habang abala si Rino sa kanyang unang pagsasanay, hindi niya alam na sa di kalayuan, nagsisimula ng gumapang ang mga liblit mula sa kagubatan. Ang kanilang maliliit na katawan ay parang mga duwende ring baliko, ngunit ang kanilang mga matay mapupula at ang mga ngipin ay matutulis. Tahimik silang nagmamasid, handang sumalakay kapag dumilim. At sa pagitan ng mga puno, muling bumukas ang dalawang mata na higit na malaki kaysa sa lahat, ang mga matang nagsilbing gabay ng kanilang pinuno. Gabi na at nakahiga na si Rino sa kanilang banig. Sa tabi niya, himbing na natutulog si Aling Sima, pagod mula sa maghapong gawain. Subalit ang bata ay hindi mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang sinabi ni Luntian. Napaparating ang panganib. Mula sa labas ng kanilang kubo, narinig niya ang kalusko sa tuyong damo. Unay mahina lamang, ngunit di nagtagal ay parang may dumaraming mga paa na unti-unting lumalapit. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na may kasamang kakaibang amoy. Parang bulok na dahon na hinalo sa dugo ng hayop. Dumating na sila? Bulong ng kanyang isip. Mula sa siwang ng dingding, sumilip si Rino. Nakita niyang gumagapang ang mga liblit. Maliliit na nilalang na parang duwende, ngunit nakapapangit. Mahahaba ang kuko, mapupula ang mata, at ang kanilang mga ngipin ay nakatusok na parang karayom. Isa-isa silang umakyat sa bakod ng kanilang bakuran, tila gutom na aso na naghahanap ng mabibiktima. Anong gagawin ko? Bulong ni Rino sa sarili, nanginginig. Biglang narinig niya ang tinig ni Luntian sa kanyang isip. Rino, huwag kang matakot. Lumaban ka kung kinakailangan, ngunit tandaan mo, ang lakas mo ay kasama ng liwanag ng punong langka. Huminga ng malalim si Rino. Kahit natatakot, dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng kubo, dala lamang ang isang kahoy na patpat. Paglabas niya, agad siyang sinalubong ng isang liblit na mabilis na tumalon sa kanya. Ngunit bago pa ito makakapit, naihampas ni Rino ang kahoy sa katawan nito. Napasigaw ang nilalang at naglaho sa usok na parang abo. Nabigla si Rino. Nawala siya. Ngunit hindi siya nagtagal na makapag-isip. Dalawa pang liblit ang sabay na lumapit. Tumakbo siya pabalik, ngunit biglang sumagi sa kanyang isipan ang aral ni Luntian. Makinig sa paligid. Pumikit siya sandali at nakinig. Ramdam niya ang paglapit ng mga paa sa kanyang likuran.
Sa isang mabilis na galaw, lumundag siya sa gilid at naihampas ang kahoy. Tumama ito sa isa, habang ang isa na may nadapa at bumagsak. Isa-isa silang naglalaho, ngunit dumarami naman ang sumusulpot. Habang nakikipaglaban si Rino, biglang tumigil ang mga liblit. Lahat sila'y napaatras at sabay-sabay na yumuko sa dilim. Mula sa kagubatan, muling lumitaw ang malalaking pulang mata na kanyang nakita noong isang gabi. Ang liwanag nito ay parang apoy na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Rino, isang tinig na malalim at mabigat ang umalingaw-ngaw. Ikaw ang pinili ng liwanag, ngunit hanggang kailan mo kaya tumayo laban sa dilim? Nanginig ang katawan ng bata. Sino ka? Sigaw niya. Ngumiti ang tinig, bagaman hindi niya nakikita ang bibig. Ako ang pinagmumulan ng mga liblit at darating ang araw, ikaw ay magiging akin. Hindi ka palaging poprotektahan ng iyong duwende. Kasabay ng mga salitang iyon, naglaho ang mga pulang mata. Ang mga liblit ay nagsitakbuhan pabalik sa kagubatan. Iniwan si Rino na hingal at pawis na pawis. Bumalik siya sa loob ng kubo, nanginginig pa rin. Mabuti na lamang at hindi nagising ang kanyang ina. Humiga siya. Pinilit ipikit ang mga mata. Ngunit sa kanyang isipan, paulit-ulit na naririnig ang tinig na iyon. Hindi ka palaging poprotektahan ng iyong duwende. At doon niya napagtanto. Hindi na siya basta isang batang nakakalakad lamang. Siya ngayon ay bahagi ng laban ng liwanag laban sa dilim. Kinabukasan, tila walang nakapansin sa nangyaring kaguluhan kagabi. Tahimik ang baryo. Parang hindi ito ang lugar na nilusob ng mga nilalang mula sa dilim. Ngunit si Rino ay hindi mapakali. Habang tinutulungan niya ang kanyang ina sa pagdidilig ng gulay, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang tinig at ang mapupulang mata. Rino, ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Sima. Parang tulala ka yata. Wala po, inay. Pagod lang. Sagot niya, pilit nang umiti. Ngunit sa loob niya, may kaba na hindi may paliwanag. Habang naglalakad si Rino papunta sa punong langka upang humingi ng payo kay Luntian, hindi niya namalayang may matang nakasunod sa kanya. Sa lilim ng isang malaking puno, naroon si Mang Turong, nakatayo at nakatitig sa kanya. Nakaligtas ang bata, bulong ng matanda sa sarili. Hindi biro ang kapangyarihang ibinigay sa kanya. Ngunit bawat regalo may kapalit. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Mang Turong ang isang maliit na bote na may lamang itim na likido. Kung hindi ko siya mahuhuli sa dahas, baka sa tuso. Kinagabihan, nakarating si Mang Turong sa isang masukal na bahagi ng kagubatan. Doon sa gitna ng mga batong nakapalibot na parang altar, nagtipon ang ilang nilalang, mga nilikhang kahawig ng tao ngunit may mahahabang dila, matutulis na kuko at mababahong amoy. Ano ang balita tungkol sa batang pinili? Tanong ng isa. Malalim ang boses at may matang pula. Nakaligtas siya sa mga liblit, sagot ni Mang Turong, bahagyang nakangisi. Ibig sabihin, mas malakas kaysa sa inaakala ko. Ngunit huwag kayong mag-alala. May paraan ako upang mapalapit sa kanya. Ang puso ng isang bata ay madaling magtiwala. Nagtawanan ng mga halimaw, halakhak na parang kulog sa gitna ng gabi. Samantala, muling nagpakita si Luntian kay Rino sa ilalim ng punong langka. Ang mukha ng duwende ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila may dalang bigat. Rino, nakita ko ang tapang mo kagabi. Nakalaban ka ng mga liblit at nakatayo ka pa rin. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ang mga mata na nakita mo, iyon ang tanda ng isang mas malaking panganib. Luntian, sino ba talaga ang may-ari ng mga matang iyon? Tanong ni Rino, nanginginig. Siya ang isa sa mga pinuno ng dilim, isang nilalang na matagal ng kaaway ng mga duwende ng liwanag.
At ngayon, nagbabalik siya upang wasakin ang balanse ng ating mundo. Natahimik si Rino. Hindi niya sukat akalain na ang kanyang munting baryo ay magiging sentro ng labanang higit pa sa kanyang pagkaunawa. Habang nag-uusap ang bata at ang duwende, si Mang Turong ay abala rin sa kanyang plano. Gumawa siya ng isang inumin mula sa itim na likidong dala niya. Inilagay niya ito sa isang sisidlan na mistulang ordinaryong tubig. Bukas, lalapit ako sa mag-ina, bulong niya. Magpapanggap akong mabuting kapitbahay na nais tumulong. At kapag nainom ng bata ito, magiging akin ang kanyang kaluluwa. Ngumisi ang matanda at ang kanyang halakhak ay kumalat sa hangin, dala ng malamig na simoy ng gabi. Samantala, tinuruan na niluntian si Rino ng isa pang aral. Ipinakita niya kung paano pakiramdaman ang lakas ng punong langka sa pamamagitan ng paghawak sa ugat nito. Ang bawat puno, bato, at hangin ay may enerhiya. Kung marunong kang makinig, matututo kang humugot ng lakas mula sa paligid. Paliwanag ni Luntian. Sumunod si Rino. Ipinasara ang kanyang mga mata at unti-unting naramdaman ang init na dumadaloy mula sa puno papunta sa kanyang mga palad. Parang dumadaloy sa kanyang ugat ang lakas na nagbibigay sigla sa kanyang buong katawan. Magaling, Rino, wika ng duwende. Kapag dumating ang panahon, ang lakas na ito ang magsisilbing pananggamo laban sa dilim. Ngunit bago siya makasagot, biglang naramdaman ni Rino ang malamig na ihip ng hangin mula sa direksyon ng baryo. At sa di kalayuan, tanaw niya ang figura ni Mang Turong, nakatayo at tila nakangiti sa kanya. Maagang nagising si Rino kinabukasan. Abala siya sa pagwawalis ng bakuran nang biglang dumating si Mang Turong, nakasuot ng lumang barong at may dalang supot ng mga prutas. Aba, Rino, wika ng matanda na may pilit ng ngiti. Magandang umaga, napakamasipag mo naman. Nagulat si Rino at halos mabitawan ang walis. Mang Turong, kayo po pala. Lumapit ang matanda at iniabot ang supot. Narito, mga prutas mula sa aking taniman. Para sa iyo at sa iyong ina. Matagal na kitang gustong tulungan. Alam ko ang hirap ninyo. Nagatubili si Rino. Naalala niya ang babala ni Luntian. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Ngunit nang makita niya ang kanyang inang si Aling Sima na lumabas ng kubo at magpasalamat sa matanda, hindi niya nagawang magsalita. Salamat po, Mang Turong, masayang sabi ng ina. Ang bait ninyo naman. Ngumisi ang matanda, ngunit ang kanyang mga matay malamlam at parang may ibang sinasabi. Habang nag-uusap sila, inilabas ni Mang Turong ang isang maliit na banga. May dala rin akong inumin, gamot para sa lakas. Bagay ito sa batang katulad mo, Rino. Isang lagok lang, mas lalakas ka pa kaysa dati. Nanlamig si Rino. Ramdam niya agad ang kakaibang enerhiya mula sa sisidlan. Hindi ito ordinaryong tubig. Ang amoy nito'y mabigat at ang kulay ay halos maitim kapag tumatama sa liwanag ng araw. Maraming salamat po, sagot ni Aling Sima, sabay abot ng banga. Ngunit mabilis na sumingit si Rino. Inay, huwag po, sigaw niya. Nagulat ang ina. Bakit naman, anak? Hindi makasagot si Rino ng diretsyo. Alam niyang hindi siya pwedeng magsabi ng totoo tungkol kay Luntian. Kaya't ang nasabi niya na lang, parang hindi maganda ang pakiramdam ko tungkol dyan. Tumitig si Mang Turong kay Rino at doon lumitaw ang tunay na anyo ng kanyang mga mata. Mapula, matalim at puno ng lihim na galit. Ngunit agad din niyang tinakpan niyon ng isang peking ngiti. Aba, wala kang dapat ikatakot, bata. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Pagkaalis ni Mang Turong, agad na nilapitan ni Aling Sima ang kanyang anak. Rino, bakit mo tinanggihan? Ang bait na nga ng matanda, nagdala na ng prutas, pati gamot tinanggihan mo pa. Napayuko si Rino. Inay, basta po,
Pakiusap, huwag ninyo pong iinumin yon. Tinitigan siya ng kanyang ina. Sa huli, marahan siyang tumango. Sige anak, susundin kita. Pero sana, sabihin mo sa akin ang totoo balang araw. Niyakap ni Rino ang kanyang ina, sabay bulong sa sarili. Hindi ko pwedeng isapanganib ang buhay mo. Kinagabihan, muling bumalik si Rino sa ilalim ng punong langka. Doon, muling lumitaw si Luntian. Magaling Rino, naramdaman ko ang tapang mo kanina. Ang inumin na iyon ay sumpa. Kapag nainom mo, magiging alipin ka ng dilim. Napalunok si Rino. Kung ganon, tama nga ako. Si Mang Turong, isa siyang kalaban. Tumango si Luntian. At hindi lang siya basta mangkukulam. Siya'y lingkod ng nilalang na may pulang mga mata. Ang misyon niya ay agawin ang kaluluwa mo. Ngunit hindi ka nag-iisa, dagdag pa ni Luntian. Mula sa kanyang maliit na katawan, inilabas niya ang isang piraso ng batong berde na kumikislap. Ito ay tinatawag na bato ng Luntian. Gawa ito sa diwa ng kagubatan. Sa oras ng panganib, hawakan mo ito at tatawagin ang lakas ng kalikasan upang ipagtanggol ka. Kinuha ni Rino ang bato at mariing hinawakan. Ramdam niya ang init na dumaloy mula rito papunta sa kanyang dibdib. Para bang nabawasan ang kanyang takot. Salamat, Luntian. Bulong niya. Kahit natatakot ako, lalaban ako. Ngunit sa di kalayuan, sa gilid ng kagubatan, nakamasid si Mang Turong. Nakita niyang iniabot ng duwende ang batong berde kay Rino. Kung ganon, binibigyan na siya ng sandata, bulong ng matanda. Mas lalo akong kailangang kumilos, sapagkat kapag tuluyan siyang lumakas, hindi na natin siya matatalo. At sa dilim ng gabi, muling lumitaw ang pulang mga mata, nakatingin kay Rino. Muling dumilim ang buong baryo. Walang kibo ang hangin at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, gumagapang ang dilim. Mula sa kagubatan, lumabas ang mga liblit, higit na mas marami kaysa noong nakaraang gabi. Ang kanilang mga matay kumikislap na pula at ang kanilang halakhak ay parang bulong ng mga bangungot. Sa gitna nila nakatayo si Mang Turong, hawak ang isang itim na tungkod. Sa kanyang likod, muli na namang bumukas ang dalawang malalaking pulang mata, nagmamasid mula sa kadiliman. Ngayon, bulong ni Mang Turong, subukin natin ang tapang ng batang pinili. Nagising si Rino sa malalakas na kaluskos at sigaw ng mga aso sa kanilang bakuran. Agad niyang kinuha ang bato ng luntian at lumabas ng kubo. At doon niya nakita ang mga liblit na unti-unting lumalapit sa kanilang tahanan. Inay! Magtago po kayo sa loob. Sigaw ni Rino, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na katawan. Lumabas si Aling Sima, gulat at takot. Rino, ano yan? Mga halimaw. Magtago po kayo, inay. Ako na ang bahala. Humarap si Rino sa mga liblit. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hinawakan ang batong berde. Biglang nagliwanag ito at ang liwanag ay bumalot sa kanyang katawan. Para siyang binalot ng isang kalasag na gawa sa liwanag ng kalikasan. Sumugod ang mga liblit. Ngunit sa tuwing tatama sila kay Rino, natutunaw sila sa liwanag at nagiging abo. Hindi niyo ako matatalo, sigaw ni Rino habang humahampas gamit ang kahoy na kanyang dala. Isa, dalawa, tatlo. Unti-unti niyang napapabagsak ang mga halimaw, ngunit hindi sila nauubos. Mula sa likuran ng mga liblit, lumapit si Mang Turong. Nakangiti ito, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng poot. Rino, matapang ka nga, sabi ng matanda. Ngunit hindi mo alam ang tunay na kapangyarihan ng dilim. Sumama ka sa akin at gagawin kitang higit pa sa lahat ng nilalang dito. Wala nang mga api sa'yo, wala nang tatawa sa'yo.
Napatigagal si Rino. Ang mga salita ni Mang Turong ay tumama sa kanyang kahinaan, ang sakit ng pagiging inaapi at kinukutya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang tinig ni Luntian sa kanyang isipan. Rino, huwag kang magpapalinlang. Ang tunay na lakas ay hindi galing sa galit, kundi sa kabutihan. Huminga ng malalim si Rino at tumitig kay Mang Turong. Hindi ko kailangan ang kapangyarihan ng dilim. Mas pipiliin ko ang lakas na ibinigay sa akin upang ipagtanggol ang mahal ko. Naggit-ngit si Mang Turong. Kung ganon, mamamatay ka kasama ng iyong ina. Sa isang iglap, itinaas ni Mang Turong ang kanyang tungkod at isang alon ng itim na usok ang lumabas, lumalamon sa paligid. Nanginginig si Rino, ngunit agad niyang inilapit ang batong berde sa kanyang dibdib. Mula rito'y sumabog ang liwanag at nagbanggaan ng dalawang puwersa. Liwanag laban sa dilim. Ang lupa'y yumanig, ang hangin ay umikot, at ang mga hayop sa baryo ay nagsitakbuhan. Sa gitna ng laban, naramdaman ni Rino na para bang may umaalalay sa kanya. Ang puno ng langka ay kumislap at ang kanyang katawan ay nagkaroon ng dagdag na lakas. "Hindi ako susuko!" sigaw niya, sabay hampas ng liwanag mula sa bato. Tumama ito kay Mang Turong at napaatras ang matanda, halos mabitawan ang kanyang tungkod. Ang mga liblit ay nagsigawan at nagsitakbuhan, tila nasusunog sa liwanag. Ngunit bago siya tuluyang matalo, muling lumitaw ang mga pulang mata mula sa dilim. Ang tinig na malalim at nakakatakot ay muling umalingaw-ngaw. "Hindi pa dito nagtatapos, bata. Babalik ako. At sa susunod, hindi ka na makakaligtas." At sa isang iglap, nawala si Mang Turong kasama ang mga liblit. Iniwan si Rino na hingal at halos mawalan ng lakas. Lumapit si Aling Sima, takot na takot, ngunit yakap-yakap ang anak. "Rino, anak, anong nangyayari?" Napahinga ng malalim si Rino at pinilit ngumiti. "Inay, huwag po kayong mag-alala. Basta't nandito si Luntian at ang lakas ng punong langka, hindi tayo pababayaan." Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang pulang mata ay babalik. At sa susunod, mas mabigat ang laban na kanyang haharapin. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo matapos ang nakakatakot na laban. Ngunit hindi na muling naging gaya ng dati ang lahat para kay Rino at kay Aling Sima. Ang kanilang simpleng kubo na dati puno lamang ng hirap at pagluha, ngayon ay naging tahanan ng pag-asa. Si Rino, na minsang tinawag na batang kawawa at pilay, ay nakakalakad na. May lakas na hindi lamang sa katawan, kundi pati sa kanyang loob. Alam niya na hindi aksidente ang lahat. Pinili siya ng punong langka at pinatnubayan ng duwende upang maging bantay ng liwanag laban sa dilim. Unti-unting kumalat sa baryo ang balita ng laban. May mga nagsasabing milagro ang nangyari. May ilan namang hindi naniniwala at iniisip na katang-isip lamang. Ngunit ang mga nakakita ng kakaibang liwanag at mga aninong naglaho ay alam ang katotohanan. May puwersa na higit pa sa kanilang pagkaunawa ang kumikilos sa kanilang paligid. Si Mang Turong ay hindi na muling nakita ng mga tao, ngunit ang kanyang pangalan ay muling naging usap-usapan. May mga matanda na nagsabing matagal na itong may ugnayan sa dilim at ngayon ay lalong nagiging mapanganib sapagkat siya ay nagbabalik na may mas malaking balak. Isang dapit hapon, lumapit si Rino sa punong langka. Doon, muling nagpakita si Luntian, nakangiti ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. "Rino, nagawa mo ang unang bahagi ng iyong tungkulin. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. May mas malalakas pang nilalang na darating. At si Mang Turong, kasama ng kanyang pinaglilingkurang nilalang ng dilim, ay muling babalik." "Luntian," mahinang sagot ni Rino. "Handa akong lumaban.
basta't kasama ka. Ngumiti ang duwende. Hindi ako laging makakasama sa lahat ng laban, Rino. Kailangan mong matutong tumayo sa sarili mong lakas. Ngunit huwag kang matakot, sapagkat ang liwanag ay laging nasa iyong puso. Tandaan mo, kahit ako'y hindi mo makita, hindi kita iiwan. At sa huling pagkakataon, niyakap ng liwanag si Luntian bago siya naglaho sa ilalim ng punong langka. Nakatayo si Rino sa ilalim ng punong iyon, mahigpit na hawak ang bato ng Luntian. Hindi na siya ang batang umiiyak sa pangungutya. Hindi na siya ang batang walang magawa kundi tanggapin ang kanyang kapansanan. Siya na ngayon ay tagapagdala ng pag-asa, tagapagtanggol ng kanyang ina, at bantay ng kanyang baryo laban sa dilim. Habang sumisilip ang huling sinag ng araw, sabay siyang napangiti at napaluha. Salamat, Luntian. Salamat, punong langka. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, pero hindi na ako aatras. At sa malayo, sa pinakaloob ng kagubatan, muling bumukas ang mga pulang mata. Tahimik, mapanlinlang at puno ng galit. Ang laban ng liwanag at dilim ay hindi pa nagtatapos. Ngunit ngayon, may isang batang nagngangalang Rino na handang tumindig at lumaban. Wakas.